Sa isang iglap ay meron na lang narinig ang ibang pulis na sigaw at pagtingin nila sa direksyong iyon ay nakita nila na nakatayo doon si Steven at patay na ang iba nilang kasama. Tumingin naman agad ang lalaki sa kanyang kamay at inisip na tama nga ang kanyang naisip na bumilis talaga siya ng sobra. Nung nakita naman ni Yuki na nalilito si Steven ay sinabi nito sa ating bida na mukhang nagulat ito sa kanyang kapangyarihan. Sinabi naman ni Lee na masasanay din ito dahil 3 times lang naman ang ginamit niyang bilis sa lalaki. Dinagdag din nito na wala siyang no choice kundi ang masanay agad dahil mas marami pa siyang makakalaban na mas delikado sa hinaharap. Mabilis naman ang tinalo ni Steven ang lahat ng kalaban doon at makikita natin na lumipat na ang ating storya sa town kung nasaan sila kahapon. Sa gitna noon ay merong naglalakad na pulis at kasama nito ang isang babae na nakatakip ang ulo. Pagdating ng boss ng mga pulis sa taas ng stage ay makikita natin na meron itong hinandadong pangbigti. Sumigaw ito para marinig siya ng lahat at sinabi na binanggit na nito sa kanila na madadami ang lahat ng tao na magtatago ng impormasyon tungkol sa isang kriminal. Pero, hindi naman daw talaga siya umasa na susunod sila dahil wala naman daw talagang kwenta ang mga tao sa lugar na iyon. Pagkatapos noon ay sinenyasan na nito ang kanyang kasama para alisin ang takip sa mukha ng kasama niyang babae. Hindi naman makapaniwala ang lahat dahil nakita nila si Ashley dahil ang akala nila ay nakaalis na ito doon kagabi. Habang nilalagay ang lubid sa leeg ng babae ay sinabi ng boss sa lahat ng nandoon na iyon ang nag-iisang kapalaran ng mga kriminal. Kaya, sinabi na nito sa may hawak ng lubid na tuluyan na nito ang babae para maging babala ito sa lahat ng nandoon. Bigla naman itong natigil dahil nung tumingin ito sa harap ay meron siyang nakitang kakaiba. Tinanong naman agad siya ng kanyang boss kung bakit hindi pa rin niya ito ginagawa kaya tinuro nito ang kanyang nakita. Makikita natin na dahan-daang dumadating doon ang isang lalaki na nakasakay sa isang kabayo. Nung nakalapit na ito sa kanila ay nakita agad nila na ito ay si Stephen Hall at ang kanyang alaga. Hindi ito nagsalita at dahan-dahan lang bumaba sa kanyang kabayo at naglakad papunta sa kanila. Nung nakita naman siya ng mga pulis ay nagtaka ang mga ito kung ano ang nangyari sa kanilang mga kasama na sumusunod sa kanya. Hindi na nagsayang pa ng oras ang lalaki dahil pagkatapos nitong huminga ng malalim ay bigla na lang itong tumakbo ng mabilis papunta sa stage. Nung nakita ng boss na kumilos si Steven ay sinabi na nito sa kanyang mga kasama na barilin nila ito agad. Madali namang nakaiwas doon ang lalaki dahil meron pa rin siyang 3 times na bilis na galing sa ating bida. Habang nasa ere ay binunot nito ang isa sa kanyang mga baril at pinutok sa isang pulis na nasa baba. Hindi ito tumigil dahil nung nakita niya na meron pang dumadating ay binabaril lang niya ito lahat. Hang naubos na ang bala sa una niyang baril ay tinapon niya ito agad at ginamit ang isa pa niyang dala. Dahil sa kanyang advantage ay hindi umuubra sa kanya ang mga pulis kaya isa-isa niya itong napapatay ng walang hirap. Binunot na nito ang kanyang handgun dahil nakita nito na ang kanilang boss na lang ang nasa taas ng stage. Pero, nagulat si Steven nung nakangiting sinabi sa kanya ng siraulo na tama nga ang nakita niya kagabi na naiwasan nito ang kanilang mga bala. Pero, habang nakatutok ang kanyang baril sa ulo ng babae ay tinanong nito kung kaya din ba yun ni Ashley. Galit namang sumigaw si Steven at sinabi sa pulis na wag niyang sasaktan ang babae. Alam naman nito na maawa ito sa kanyang hostage kaya sinabi nito na bibigyan niya ng magandang offer si Steven. Pwede siyang pumili kung sino sa kanila ng babae ang mamamatay at kung sino daw ang hindi niya piniliin ay mabubuhay. Makikita naman natin na meron palang pulis sa isang bubong at para hindi ito mapansin ni Steven ay patuloy pa rin sa pagsasalita ang boss. Sinabi nito na ang pinakamalaki daw nilang problema ay masyado silang nagpapakabayani at yun daw ang rason kung bakit hindi sila umaangat sa buhay. Nagulat naman ang lahat dahil bigla na lang silang may narinig na malakas na baril galing sa malayo. Akala ng boss ay natuluyan na nila si Steven pero nawala ang ngiti nito nung napansin niya na parang hindi naman ito tinamaan ng bala. Napatingin naman ito sa pwesto ng kanyang kasama at nakita niya na bigla na lang itong nahulog sa bubong. Hindi naman alam ng boss kung ano ang nangyari dahil hindi naman daw si Steven ang may gawa noon dahil nandoon lang ito sa kanyang harapan. Makikita natin na meron palang tao doon sa gilid na may hawak na baril at ito ang rason kung bakit hindi natuloy ang kanilang plano.
Tumango ito kay Steven kaya sinabi ng lalaki na buti na lang ay nandoon si Leon dahil kung hindi ay patay na daw sana siya. Nagalit naman doon ang boss kaya sinabi nito na ano ang karapatan niya para pumatay ng isang pulis na galing sa kanilang kingdom. Nung napansin ni Steven na magsasalita pa ito ay mabilis na siyang tumakbo papunta sa kanilang harapan para iligtas ang babae. Mabilis niyang sinuntok ang maka ng siraulo kaya nabitawan agad nito ang kanyang baril at dahil doon ay nakuha na rin ito sa wakas si Ashley. Dahil sa lakas ng puwersa ay nahulog ito galing sa stage papunta sa lapag at makikita natin na nauna pa ang mukha nito. Dahan-dahan naman itong tumayo habang iniisip na hindi pa rin siya makapaniwalang merong ganoong klaseng bilis ang kriminal na yun. Habang nakatayo sa stage at karga si Ashley ay nakita na ng lahat na ang lalaking yun pala ay si Steven Hall. Kahit ang mga ito ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita dahil napansin din nila kung gaano kabilis ang lalaki. Bigla namang sumigaw si Steven at sinabi sa lahat ng nandoon na ninanakaw ng mga pulis na ito ang kanilang harvest taon-taon. Kinukuha din nila ang kanilang mga babaeng anak at asawa at ginagawang impyerno ang kanilang mga buhay. Tinanong niya sa lahat ng tao kung habang buhay lang ba silang magiging alipin at magpapaalila lang sa mga ito. Ang mga tao daw sa hilagang parte ng mundo ay nag-uumpisa na sa kanilang rebelyon kaya hanggang kailan ba sila magtatago sa takot? Sinabi nito sa lahat na hawakan nila ang kanilang mga baril at sa tulong ng Diyos ay lumaban sila kasama siya. Hindi na daw nila kailangang pang matakot dahil gagawin nila ito para sa kanilang kalayaan. Hindi naman nakinaya ng boss ang kanyang mga naririnig kaya sinabi niya sa lahat ng natitirang pulis na nandoon na mag-open fire at patayin ang lahat ng kanilang makikita. Dahil doon ay tinutok na ng mga ito ang kanilang mga baril sa lahat ng tao at kinasa ang mga ito ng sabay-sabay. Alam naman agad ni Steven na marami masyado ang tao doon at kahit na meron siyang kakaibang bilis ay hindi niya maliligtas ang lahat. Pero, hindi naman pwede na wala siyang gagawin kaya nung narinig niya na pumutok ang mga baril ay sinubukan pa rin itong tumakbo papunta sa kanila. Bigla naman itong napatigil sa takbo nung nakita niya na bigla na lang hindi gumalaw ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Pagkatapos noon ay meron pa itong nakitang malakas na liwanag na galing sa taas at napansin din ito na meron dong bumababang lalaki. Bigla namang nagsalita ang ating bida at nakangiting sinabi na buti na lang ay umabot siya doon. Pagkalapit ng mga ito kay Steven ay makikita natin na medyo nalilito pa rin ito sa mga nangyayari. Pero, nung nahimasmasan na siya ay tinanong niya agad kung sino ang mga ito. Pagka-translate ni Yuki sa mga sinabi ng lalaki kay Lee ay sumagot na rin ito gamit ang kanyang lengguwahe at sinabi na nandoon sila para tumulong. Sinabi din ng time merchant na pumunta rin sila doon para makita kung ano talaga ang kanyang kahayanan at sinabi na hindi nga siya nabigo. Humanga daw ito sa kanyang battle sense at sa abilidad niya para magbigay ng inspirasyon sa mga tao. Habang tumitingin naman sa mga nakalutang na bala ay napagtanto na nito na galing sa lalaking iyon ang kanyang kapangyarihan kaya sinabi nito na dahil lang naman daw ito sa tulong ni Lee. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at tinanong na lang si Steven ng diretso kung gusto ba niyang maging hari ng lugar na iyon. Hindi naman nakapagsalita agad ang lalaki dahil inisip nito kung ito ba talaga ang kanyang gusto. Nung malapit na itong magsalita ay napangiti na ang ating bida dahil iniisip nito na papayag din naman ito sa kanyang alok. Pero, hindi ito makapaniwala nung sinabi sa kanya ni Steven na hindi siya pumapayag at hindi niya ito gusto. Tinaas nito ang kanyang kamay sa kanyang ulo at nakangiting sinabi na kung gusto niya nang makakatulong sa kanya ay kailangan niyang pumunta ng Hilaga at kausapin doon ang mga boss. Dinagdag pa nito na hindi siya makakatulong kay Lee dahil isa lamang daw siyang nobody kaya hindi siya nararapat maging hari. Tinanong naman sa kanya ng ating bida na nobody ba ang isang tao na namuno sa mga rebelyon para bawiin ang kanilang port o daungan na kinuha sa kanila ng kingdom. Nilabas nito ang kanyang mahiwagang orasan at sinabi sa lalaki na dahil siya mismo ang pinuntahan niya sa panahong iyon ay nag-research ito tungkol sa kanya. Ginamit ng time merchant ang kanyang kapangyarihan kay Steven at sinabi nito na tignan niyang mabuti ang kanyang ipapakita. Hindi naman alam ng lalaki kung ano ang ibig sabihin ng ating bida kaya tumingin na lang ito sa taas at anabangan kung ano ang gagawin nito.
Hindi makapaniwala ang si Steven dahil pinakita sa kanya ni Lee ang mga nangyari sa kanyang buhay ilang buwan na ang nakakaraan nung ginawa nga niya ang misyon na pagbawi ng kanilang port. Natigil ito sa pag-iisip nung sinabi sa kanya ng ating bida na siya ay isang merchant na naglalakbay sa oras kaya alam daw niya kung ano ang lahat ng nangyari sa buhay ni Steven. Dinagdag din ito na basta nabuhay na ang kahit na sinong tao sa mundo ay magkakaroon ito ng marka sa oras at dahil doon ay hindi ito makakalampas sa kanyang mga mata. Nakita daw ng ating bida sa kanyang nakaraan na dahil hindi na kayang tiisin ni Steven ang ginagawang pagloko at pagnakaw sa kanila ng mga mayayaman ay bumuo siya ng isang grupo para sunugin ang isang warehouse. Ginawa daw niya yun para matigil ang pagpapadala ng mga silk at tsaa na ninakaw ng mga ito sa kanila papuntang kingdom. Nagsilbing pag-asa daw ang apoy na yun para sa lahat ng mga mahihirap na niloloko ng kingdom kaya doon nag-umpisa ang kanilang malaking revolusyon. Nakikinig lang doon ang lalaki habang tinatanong sa kanya ni Lee kung nasaan na ang lalaking yun. Bakit daw niya tinalikuran ang lahat ng kanyang mga paniniwala at umalis sa Hilaga para maging isang maliit na kriminal sa lugar na yun? Tinanong din ito kung hindi ba siya nahihiya sa pagtalikod doon o nanghihinayang man lang sa kanyang mga iniwan. Napaupo naman ito sa isang hagdan at sinabi sa ating bida na isa lamang talaga siyang nobody dahil ang naambag lang naman niya doon ay gumawa ng gulo at magdulot ng problema para sa kanyang mga kasama. Sinabi din nito na kumpara kasi sa mga taga-Hilaga ay nakakatawa daw ang kanyang mga paniniwala at gustong gawin. Buong buhay daw kasi niya, naniniwala siya ng ginawa ng Diyos ang mga tao sa mundo ng pantay-pantay. Kaya, kung meron daw tumitreto sa kanila ng parang alila at hindi sila binibigyan ng kalayaan ay kailangan lang daw nila itong labanan. Dahil doon ay bumuo siya ng mga tao na ganun din ang pag-iisip para labanan ang mga nanlalamang sa kanila at ang mga umaabuso sa kanilang katayuan sa buhay. Pero, makalipas lamang daw ang maikling panahon ay unti-unti na niyang napapansin na merong problema. Magkaiba daw ang kalayaang gusto niya sa kalayaan na gusto ng kanyang mga kasama. Kahit magkakasama sila sa iisang grupo at lumalaban ng magkasama ay para daw sa kanilang mga mata. Hindi daw talaga dapat pantay-pantay ang mga tao. Meron daw talagang mga tao na pinanganak para maging alila at meron ding mga kagaya nila na pwedeng lumaban para hindi ito mangyari sa kanila. Pinaliwanag pa niya ito ng konti sa ating bida at sinabi naman ito na naiintindihan na niya kung bakit siya umalis doon. Pero, alam din naman daw siguro niya na wala siyang mababago kung magtatago lamang siya sa ibang lugar. Kaya, inalok ulit nito kay Steven ang kanyang offer at sinabi na pwede siyang gumawa ng sarili niyang kingdom at pwede niyang ipatupad doon ang kanyang mga paniniwala. Seryoso naman itong sinabi sa ating bida na hindi niya alam kung saan siya nanggaling pero hindi daw ata nito alam kung paano tumatakbo ang kanilang mundo. Hindi daw kakayanin ng isang tao ang gumawa ng isang kingdom dahil maikli lang ang kanilang buhay at bago pa ito matapos ay may papalit na naman sa kanila na mga corrupt na tao at mababaliwala lang ang kanilang mga pinaghirapan. Hindi naman ito pinansin ng time merchant at sinabi lang na bagay ito sa kanya dahil ang pinakamaganda niyang talento maliban sa pakikipaglaban ay ang pagbigay ng inspirasyon sa mga tao. Kaya, kung oras lamang daw ang kanyang problema ay pwede daw itong ibigay sa kanya ng ating bida. Bibigyan daw siya nito ng 200 years na oras at ang kailangan lang daw niyang gawin ay bumuo ng underground kingdom kung saan walang alipin at pantay-pantay ang lahat ng tao. Gusto daw nito na pasikreto niyang tulungan ang lahat ng mga taong inaapi at habang ginagawa niya iyon ay hanapin na rin niya ang mga talentaong tao sa kanila. Ngumiti ito kay Steven at sinabi na kung susundin lang niya ang kanyang puso ay sigurado daw siya na magagawa niya ang lahat ng iyon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay umalis na doon sila Lee, Steven, at Yuki at makikita nating bumalik na ulit sa normal ang oras at parang nababaliw na doon ang boss ng mga pulis. Habang tinatali ito ng isang lalaki ay hindi niya alam kung ano ang binubulong nito sa kanyang sarili. Kaya, masaya nitong sinabi kay Leon na mukhang nawala na ata sa kanyang sarili ang mayabang na pulis na yon. Sinabi naman sa kanya nito na dalhin na niya ang siraulong yun sa kanilang kulungan at huwag daw muna nila itong sasaktan dahil kakausapin pa sila mamaya ni Mr. Hall. Sa isang tahimik na lugar naman, makikita natin na nakatayo lang doon si Steven. Napatingin ito sa kanyang likod dahil narinig nito na may nagsalita at sinabi na mukhang tagumpay ang kanyang misyon.
Ang nagsalita pa lang yun ay ang ating bida at tinanong din ito kung napagdesisyonan na ba niya na manatili muna sa lugar na iyon. Sinabi naman nito na dahil ginawa na rin niyang mga rebelde ang mga tao doon ay sisiguraduhin daw muna niya na hindi na sila babalikan ng kingdom bago siya tuluyang umalis. Nung tinignan nito ng kakaiba ng ating bida ay sinabi niya na hindi nito kailangang mag-alala. Pagkatapos daw noon ay didiretso na siya papuntang timog para makita ang ibang parte ng kanilang bansa. Sinabi naman sa kanya ng time merchant na sigurado ito na malinaw ang plano ni Steven para sa hinaharap kaya hindi na niya ito pipigilan. Pero, seryoso nitong sinabi na pagkatapos niyang gawin ang mga ito ay wag na wag niyang kakalumutan ang kanilang usapan. Ngumiti naman sa kanya ang lalaki at sinabi na hindi nito kailangang mag-alala dahil tutuparin niya ang kanyang pangako. Sinabi nito sa ating bida na gagamitin nito ang lahat ng binigay niyang oras para maghanap ng mga tao at gawin ang pangarap niyang mundo. Pero, naalala naman nito ang napag-usapan nila kanina at tinanong kung magkakaroon ba talaga ng malaking away ang iba't ibang bansa sa hinaharap. Dinagdag din nito na kung ganoon ay hindi ba nila ito pwedeng pigilan para hindi ito maging hadlang sa kanilang mga plano. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na kahit gusto man itong sabihin sa kanya ang gagawin ay bawal nila itong pigilan. Pero, hindi daw niya kailangang mag-alala dahil sigurado daw siya na kahit mangyayari ito ay hindi nito mapipigilan ang kanilang mga plano. Nag-usap na lang ang dalawang ito sandali para makasigurado sila sa lahat at pagkatapos noon ay nilabas na dinili ang kanyang orasan at sinabing magkita na lang ulit sila sa susunod. Pagkatapos noon ay lumipat na ulit ang ating storya sa River of Time at makikita natin na naglalakad na doon ang time merchant at si Yuki. Dahil natapos na naman ang isa pa nilang misyon ay tinanong na ulit ng babae ang kanyang boss kung saan naman sila sunod na pupunta. Sinabi sa kanya ni Lee na dahil nakuha na niya ang mga talentadong tao pagdating sa pisikal na lakas ay oras naman daw para humanap ng mga matatalinong tao. Naglakad ito papunta sa mga bula na naglalaman ng history at naghanap ito doon ng susunod nilang target. Makalipas lamang ang ilang sandali ay meron na siyang nakita at sinabi nito kay Yuki na iyon ang perpektong tao para sa kanilang club. Sasabihin pa lang sana nito sa kanyang secretary kung sino yun kaso lamang ay bigla na lang itong napasigaw sa gulat. Sinabi nito na kilala niya ang lalaking yun dahil nabasa na nito ang kanyang mga libro nung kolehiyo. Ang lalaking yun daw ay si Mr. Ampere, ang scientist na naglatag ng pundasyon sa teorya ng electrodynamics sa buong mundo. Dahil excited na si Yuki para makita ito ay atit nitong tinanong ang kanang boss kung kailan sila aalis. Napangiti naman doon ang ating bida at sinabi na dahil sa reaksyon ni Yuki ay mukhang tama nga siya ng napili. Kaya, tinaas na nito ang kanyang kamay at sinabi na babalik na sila sa panahon ng sikat na scientist na ito para bisitahin siya.